Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay ng apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release o pansamantalang paglaya, kausapin natin ang isa sa ICC accredited lawyers na si Attorney Joel Butuyan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat ng ating televiewers. Opo, ano po yung posibilidad sa sinasabi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumayag daw ang gobyerno ng isang ICC member state na manatili sa kanilang lugar ang dating Pangulo? Rafi, naghain ang kampo ni former President Duterte ng application na mabigyan siya ng interim release. At itong application na to ay dadaan pa sa proseso, no? Kukunan pa ng komento ang prosecution, ang Victims Council, at pati na rin yung sinasabing nasyon, no? Na pumayag na mag-host kay Mr. Duterte habang siya ay nililitis. Hindi pa pinapangalanan itong country na to, pero ang duda ko ay malapit lang sa seat ng ICC, malapit lang sa Netherlands dahil kailangan mag-attend ni Mr. Duterte sa trial na mangyayari sa kanyang kaso. Kapag sinabing interim release, ano-ano po yung sakop nito? Interim release dahil temporary siya habang yung kaso ay nililitis. Siya ay ilalabas doon sa may detention center ng ICC, pero malalagay siya sa isang host country na maraming kondisyones, no? Na kailangang sundin, hindi lang ni Mr. Duterte, pati na rin yung host country. Sa kasaysayan po ba ng ICC, may mga napagbigyan na sa interim release? At ano po yung mga konsiderasyon dito? Meron ng mga ilan na napagbigyan ng interim release. Although yung kaso nila hindi kasing bigat ng kay Mr. Duterte dahil yung sa kanila ay yung obstruction of justice lang dahil sila ay nakialam sa mga testigo, sa mga witnesses, no? At ang host country na pumayag na doon sila pumirmi muna habang ongoing yung trial ay ang bansang Belgium. Kaya ang number one suspect ko ay ang Belgium ang pwedeng pumayag kay Mr. Duterte dahil ito ay malapit lamang sa Netherlands. In fact, less than 1 hour lang dahil border country siya. Paano kaya makukupirma kung pumayag nga talaga yung gobyerno ng isang ICC member state? Malalaman natin yan in due time kasi o-orderan ng ICC judges yung prosecution saka yung Victims Council and pati na rin yung country, no, which agreed to host Mr. Duterte para alamin kung papayag sila sa mga kondisyones na ipapataw ng korte para sa interim release. Yun bang interim release ay may kinalaman din kung gaano kabigat yung ebidensya laban dun sa akusado? Walang kinalaman sa ebidensya, no? Dahil ito ay ang consideration dito, yung flight risk, kung baka mag-escape si Mr. Duterte while ongoing yung trial. Pangalawa, yung epekto sa mga witnesses, kung baka mamaya matatakot yung mga witnesses, no? Kung siya ay marirelease. Pangatlo ay yung possibility na baka ulitin niya yung mga krimen na ginawa niya before kung siya ay re-release, no? At apat yung tinatawag na humanitarian considerations. Kaya hindi siya pwedeng ibalik doon sa kanyang bansa dahil yung posibilidad na baka gawin niya ulit yung krimen. Yes, hindi siya po pwedeng bumalik sa bansa natin dahil unang-una, hindi na tayo state party sa ICC. Ano po yung magiging epekto nitong hiling ng kampo ng dating Pangulo doon sa takbo naman ng kaso? Tingin ko wala namang magiging epekto kasi itong issue na to mariresolba bago yung tinatawag na confirmation of charges na mangyayari sa September 23. So itong mato didinigin bago September 23 and ang aking forecast magkakaroon ng decision ang ICC sa issue ng interim release bago dumating ang September 23. Bago po magdesisyon, meron bang pagkakataon yung mga nagrereklamo laban kay dating Pangulong Duterte na umapila at huwag payagan ng ICC yung kanyang kahilingan? Oo, Rafi, importante na madinig ng ICC yung views and observations ng mga victims, no? Dahil maraming issues dito sa issue ng interim release ay factual. Tungkol dun sa may epekto sa mga witnesses, ang mga biktima, no? Dahil
nung ano nga, kahit na naaresto na si Mr. Duterte, takot pa rin yung karamihan ng mga biktima na lumabas at mag-participate sa ICC. E di mas lalo na ngayon na kung sakaling palalabasin siya ng temporary, no? Pangalawa, yung issue ng he will continue to commit the crimes. Alam mo, nung Quadcom hearing, sinabi niya mismo, no, na kapag siya elect na mayor, uulitin niya at dodoblehin niya yung mga patayan na mangyayari. So yung mga yan dapat talagang dinggin ng ICC. Okay, abangan po natin. Maraming salamat, ICC accredited lawyer, Attorney Joel Butuyan. Maraming salamat din, Rafi.